Tapos, anong ginawa ni Cain? Di ba? Kinagalitan. Genesis chapter 4. Right. Di ba? Pinatay ni Cain si Abel. Bakit? Nga. Bakit? Jealousy. Jealousy. Ano pa? Ano pa? Di ba? Ano ka dahilan? Ba't nagalit sa patay sa siya? His sacrifice was not accepted. Ano yung sinacrifice sa Abel? Ha? Hayop, di ba? Animal sacrifice. Yung in-offer ni Cain, ano? Gulay. Now, notice, di ba yung Eden is a garden? Sabi, garden, di ba? Kung garden yon, sa isip natin ganito, ang garden, anong ginagawa sa garden? Nagtatanim. Eh bakit kung ino-offer ni Cain yung bunga ng pinagpagurin niya sa garden, di ba? At hindi tinanggap ng Diyos. Kaya, Stormo ka na. okay. Stormo ka, stormo. Bakit hindi tinanggap ng Diyos? Eh, garden yung binigay eh. Anong ibig sabihin? Hindi yun ang layunin ng garden. Yung garden na sinabi na Eden is para sa priestly function. Si Adam yung first priest. At yung family niya, yung family of priests. Si Adam, si Eve, mga anak. Supposedly, sila yung nagsiserve sa Panginoon doon sa Eden, sa Garden of Eden, di ba? Kaya, nung mag-offer, si Abel at si Cain, hindi tinanggap pa rin. Ang tinanggap lang yung offering ng animal sacrifice. Bakit animal sacrifice? Saan unang nagkaroon ng animal sacrifice? Kanino? Kay Adam. Sino nag-sacrifice doon? Yung Diyos mismo. Alright? So, ito yan. So, nagalit si Cain. Ano nangyari? Genesis 4, dito na tayo sa 4 verse. Okay, shortcut natin. 12. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shall thou be in the earth. Yan yung kalagayan niya, di ba? 13. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Right? Yung parusa sa akin na isabi niya, no? Hindi, ano yun? Hindi ko kakayanin yung parusa. Sabi niya, di ba? 14. Inulit siya po. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth, and it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Alright. Yung huling sinabi niya, sino nagsabi nun na that everyone that findeth me shall slay me? Yung kinatatakot niya, ang kinatatakot niya, yung ano, maging fugitive siya, maging vagabond. Pag fugitive, may maghahanap. Di ba? Vagabond, kalat-kalat. It shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Kanino galing yung mga salita na yon? Sa Diyos o kay Cain? Ha? O ibig sabihin, sa isip ni Cain, may papatay sa kanya. Hindi mo sinabi ng Diyos sa kanya yun eh. Yan ang kinatakutan niya na may papatay sa kanya. Alam niya, may papatay sa kanya. Tama?
15. Anong ginawa ng Diyos? Ay, sino papatay sa'yo? Sinabi ba ng Diyos na gano'n? Hindi, basta. And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. Ang ginawa ng Diyos, teka muna, hindi ka basta pwedeng patayin, nilagyan ng tanda. Pero ang pagkasabi ng Diyos, kung sino man ang papatay kay Cain, hindi walang papatay sa'yo. Wala namang tao, tayo lang, kayo lang eh. Di sinabi gano'n. Ang sinabi ng Diyos, kung sino man ang papatay ka Cain, vengeance shall be taken on him. May maghihiganti sa'yo ng sevenfold pag pinatay mo si Cain. O di may papatay. Kaya nilagyan niya ng tanda, inulit na naman, lest baka sa isugatan ng sino mang makakasumpong sa kanya. O di pala mayroong makakakita ng ibang pwede pumatay sa kanya. May mga tao na. Analyze mo lang. Kasi hindi natin tinitingnan dati kasi sa isip natin wala ibang tao. Kukunin mo yung pag-a-assume ka, speculate. Siguro ano yan, pag dumami na yung mga anak ni Adam. Hindi eh, narrative yan eh. Antimanong paglabas sa garden, antimano yung takot niya, yun na yun eh. Ang takot, nagmula kay Cain na may papatay sa kanya. Eh ang Diyos, hindi naman sinabing mali yung nasa isip niya. In fact, pinatibayan pa niya. Tama? 16. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. Ano nangyari? Si Cain, tinan mo yung pagkabigay ng sentence po. And Cain went out from the presence of the Lord. Yung presence of the Lord sa panahon na yon, naka-associate do sa garden. Pag umalis ka sa garden, wala ka na sa presence ng Panginoon. Lumayo ka na. So, ikaw ay deklarado nasa darkness o kaya patay, di ba? Tama? Anong ginawa ni Cain? Umalis. Saan nagpunta? Ano yung Nod? It's a land of parang wandering. Nasaan yun? On the east of Eden. 17. And Cain knew his wife, and she conceived, and bare Enoch. And he builded a city, and called the name of the city after the name of his son Enoch. Ano yung nakita niya? Dekar siya na? Why? Nasaan yung wife? Nandun sa Nod. Sa labas na ng Garden of Eden yan. At hindi pa natapos doon. Nagtayo pa ng ano yung city? Bayan. Bago tawaging city ang isang lugar, anong meron? Population. Mga tao. Coping over that. Possibly. So ito, historical account ito. Hindi ito prophecy, narrative ito. Pag narrative, literal yun. Kasi nung nagka-problema sila sa Garden Eden, umalis siya. Tapos yung takot niya, may papatay sa kanya. Sabi ng Diyos, kung sino man ang papatay sa iyo, etc. O pag alis niya, nag-asawa siya. Tapos, nagtayo ng city. Mahabang panahon ba yun? O yung panahon na yun na nangyari na pinatay si Abel, umalis siya, yun ay nangyari. So may tao. May ibang tao sa Garden of Eden. Sa ganito din sa labas. Ay, sa labas. Kasi, balik mo. Kung hindi siya aalis, sige pa. Ang takot niya, kung siya aalis, sige pa. Hindi. Atas na. 14. Eto to. Ayan. Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the land. Yung Garden of Eden yan. And from thy face shall I be hid. Pag siya ay lumayo na sa Diyos, he shall be what? Fugitive at saka vagabond. Wala nang direksyon ng buhay at manganganib na yung buhay niya. Kasi marami nang magtatago na siya
palaboy, hampas lupa. Pag wala ka sa Panginoon talaga, hampas lupa ka. Mangyayari, sino mang makasumbong sa akin ay papatay mo. Yung safety, yung security niya, nandun lang sa land, sa Garden of Eden. Nung umalis siya, wala nang security. Tama? So, ibig sabihin, sa labas ng Garden of Eden, may panganib sa labas. Kanino magmumula ang panganib? Yun. So, may tao na. Before Adam, may tao na. Parang, pasal pa rin yung the first man Adam. Di ba? Ba't tinawag siyang first man? Okay. Si Jesus Christ, anong tawag kay Jesus Christ? The second man or the last Adam. Okay. Kukunin mo yung literal na unawa. Pag sabing first man, siya yung unang tao, di ba? O yung last Adam, ano siya? Huling tao? Wala na bang ibang tao? Mula kay Jesus Christ, wala nang taong lumabas? Meron, di ba? O kamukha na ginagamit ko. Noong panahon ni President Arroyo, ano yung title ni Mike Arroyo? First man. First gentleman. Sining first lady ngayon. Ngayon, sino first lady? O sige yung asawa niya, anong tawag mo? First man. Sino yung first man? Bongbong. Sila ba yung unang taong pinanganak? Hindi naman. Yung first family. Ano yung first family? Pamilya ng first man, first lady, first family. Sila ba yung unang pinanganak na pamilya? Hindi literal. Position. Title. Now, si Adam, ganun din. O, tinan niyo, Genesis 1. Alam niyo, very excited to sa mga viewers namin na huwag kayo magagalit kung hindi nyo naintindihan. I say, Pastor Boyer, thanks so much. Next Sunday, nandiyan na naman kami. This is a very good teaching po. Makikita mo dito, makakalaya ka sa thinking po ng religious system na mali talaga yung pagkabasa sa Genesis Plus. Makikita mo, mali yung attitude ng mga Christians pag tinuturo yung mga Neanderthal man, yung mga Java man na sinasabi, yung tinuturong science sa high school, di ba? Tinuturing sa ano? Mali. In fact, may facts yun. May silang evidence. Ang problema, kaya naging atheist at pumasok sa evolution kasi during the medieval period, si Darwin ay isang Christian, nakikita yung mga geological, yung mga archaeological findings ng mga evidences na lumalabas sa mga taong nabuhay na for long time ago, for 6,000 years, for million of years, and billion of years. Hindi nila matanggap kasi ang understanding ng first man, ang unang tao si Adan. Literal. Pero hindi eh. Basahin natin Genesis 1. Maliwanag siya eh. Tingnan nyo. Sa Genesis 1, doon na lang tayo sa 26. Genesis 1, verse 26. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Oh, pansinin yung man. And God said, "Let us make man." Yung Greek word, yung Hebrew word ng man, which is, hindi tayo expert pero madali no, marami ng dictionary ng Greek, Adam. Basically, ang ibig sabihin dyan is man or mankind. Ano yung mankind? Ha? Ano yung mankind? People. Population. Pag sinabing Adam, at hindi naman
nasa context na specific person ang tinutukoy, ang ibig sabihin ng Adam ay tao o mga tao. Alright? Doon tayo sa 27. So God created man in his own image, and the image of God created he him. Male and female created he them. Male and female. Lalaki, babae. Tama? Ilan yan? Kung tiis, dalawa. Plural na yan, plural. Sino mo yung Genesis 5? Genesis 5. 5:2. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam and the day that when they were created. Anong pangalan nila? Yung male and female, anong pangalan nila? Adam. Kahit hindi ka mag-Hebrew, sa Greek na lang, yung paggamit ng Bible sa salitang Adam, pwedeng isang specific na tao, Or grupo na. proper name, or group of people. Male and female. Nakuha niyo? Balik mo yung Genesis 1:26. Okay. So, let us make man in our image. Ano yan, mankind? May tinutukoy bang isang tao dyan? Tapos sumunod sa 27, ang kinrate niya is male and female. Tapos tinawag na ano? Adam. O di, tao. So in Genesis 1, general population na na-create. Hindi lang isa. Marami yan. Tama? Pagdating sa Genesis 2, iba na naman ang pinakita ng creation. At merong, dito ang purpose nitong man is to have dominion sa creation ng Diyos. Creatures. Tama? Pagdating sa Genesis 2, kinrate sino? Yan. Nag-a-analyze lang po tayo para makita natin. Genesis 2, dito na tayo sa 2. Okay. Okay. Genesis 2 verse Genesis 2:5 na tayo para mabilis. Kasi nag-create dito ng garden, etc. Made the heaven and earth. Sa 2:5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Hindi niya sinabing there was no people to till the ground. Wala lang tao. Wala lang tao na magtitil doon sa ground. Anong ground yan? Tuloy natin, 6. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. The ground, 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ito na si Adam. Create from the dust of the ground. Ground of what? Ground ng Eden. Then became like, verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Ano sabi niya? Ay mo bro, yeah. Ano ginawa? The Lord planted what? Planted what? Saan? Ibig sabihin, it's like, ito yung, kunyari, ito yung Eden. Yan ang buong Eden. Pero nasan yung garden? Buong Eden ba garden? Buong Eden ba garden?
The Lord God planted a garden eastward. Ano ibig sabihin? Alin dito yung east? Dito. So, buong Eden ito, meron ditong portion na ginawa ng Diyos na garden. Garden of Eden. O nyo, nakuha natin. A specific portion of land sa whole area ng Eden. Doon sa eastward. Tama. Anong ginawa ng Diyos? Ito yung sinabi niyang ground or land. Kailangan niya na mag-cultivate dito. Sino nilagay? Si Adam at si Eve. Tama. Anong purpose nila? Purpose. Genesis 2 verse 15. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Ayun na, maliwanag na. O ilan yan? Pag sinabing the man, ilan yan? O isa na. Pag man lang, depende sabihin isa. Pero pag meron ng the man, ay iba na usapan yun. Yun na yung kinrate dyan out of the dust, di ba? Yun na yun, ibig sabihin. Anong dahilan? Bakit iniligay siya sa Garden of Eden? Yun dalawa. To dress at saka to keep. Dalawa. Yung to dress it, doon sa kanyang Hebrew word na ginamit, according sa mga expert, sa isipan na isang Hudyo, hindi naman mag-cultivate ng lupa. Maging farmer, hindi. Kaya nga si Cain, hindi tinanggap yung prutas niya eh. At tinanggap yung kay Abel. To dress it means to minister for worship, and there is the sacrifice. Trabaho yan ng ano? Ng priest throughout. Ano yung to keep it? Pag sinabi to keep it, protektahan ito. Ingatan na hindi masira o mapulyon o marumihan. Ano trabaho yan? Kanino trabaho yan? Trabaho yan ng king. Ito trabaho ng priest. So si Adam, ang unang king and priest. Alright. Sino naglagay sa kanya dito? Yung God. Yung Diyos. And God is, nasaan ang Diyos? In the spiritual realm. God is a spirit, di ba? Yun sa nakikita. Tama? So yung abode of God, yung spiritual world niya, walang nakakapasok doon, kundi yung angels at siya. At kung nilagay niya si Adam dito, gumawa siya ng garden, ano ito? Ito yung, kung ito yung abode of God, yung most holy, ito yung holy place. Pattern ito ng pinakita kay Moses, di ba? Gumawa si Moses ng tabernacle. Di ba? Yung tabernacle ni Moses, it's like this. Ganito yung nakita natin doon, yung table of shewbread, yung altar of incense, right? Yung candlestick, tapos nandito yung laver, tapos sa gate nandito yung altar of the burnt sacrifice, tapos nandito yung 12 tribes, 12 tribes, tapos sa malayo nandun yung court of the Gentiles. Tama? Kung meron kong picture dyan, makikita nila yan. Pero anyway, dito lang.
So, anong ginawa ni Moses yung tabernacle, ito yung pinakita sa kanya ng Diyos. Tingnan niyo ang similarity. Yung Holy of Holies, nandun yung Ark of the Covenant. Okay? Nandun yung mga cherubims. And meron mga furniture, Aaron's rod, etc. Okay? Pag magkakaroon ng sacrifice, let's say na atonement, at tatanggapin ng Diyos, bababa yung Diyos dyan in form of clouds. Okay? Habang naririto yung mga priests, nandito na sila, pero merong pinakamataas yung high priest, sila lang pwedeng pumasok doon. Isa lang yung high priest para mag-offer ng blood dito sa Ark of the Covenant. Diba? Discuss natin last time. Bago ka makapasok dito sa dalawang court, dadaan ka dito sa ano ito? Altar of the burnt sacrifice. Picture yan ng ano? Ng cross. Sa Christ yan. Hindi ka natin pumasok dyan kung hindi ka dadaan dito kasi gate dyan. Tama? Pagpasok mo doon, dadaan ko dito sa ano? Laver. Ano yung laver? Washing. Yes, laver. Ito yung hilamusang tubig yan, water. Tama? Pag tingin mo sa water, nakita mo yung mukha mo, tapos, hugasan mo yung kamay mo, hugasan mo yung paa mo, bago ka pumasok dito at mag-minister, mag-service. Picture natin yung mga mananampalataya, hindi pwedeng dito ka lang. Yung iba, okay na ako, masave na ako, dito lang ako. Diba? Eh, kailangan ng service. Gusto mo namang maglingkod doon sa Diyos. Tama? Gusto mo paglingkuran ng Diyos. Kaya, hindi ka mananatili sa cross. Pupunta ka saan? Dito. Sa water, sa tubig, para maghilamos, maglinis ng kamay at ng paa. Diba? Ano yung water? Hindi mo literal na tubig yun. Pag pumunta ka sa Katoliko, pagpasok sa pinto, holy water. Alam niyo ba yung holy water sa Bible, sa Leviticus, kung saan ginagamit? Pag yung asawa mo, pinagdududahan mong nanlalaki, palagyan mo ng holy water. At pag lumaki yung tiyan, nanlalaki siya. Yun lang gamit ng holy water sa Leviticus. Ito naman sa simbahan natin ka. Sabihin. Nakuha po niyo mga kapatid. Ito yung larawan ng house of God at performance ng mga taong nasa Diyos. Galing ka dito sa labas, outer court, para pumasok ka dito sa presensya ng Diyos, dadaan ka sa cross. Tama? Sa sacrifice ni Kristo. Then tell me, habang buhay, doon ka na lang sa cross. Eh, di mo nakakasagabal ka. Dito na lang ako, okay na akong masave. Pwede ba yun? Eh, may gusto pumasok pa eh. Nakaharap ka dyan. Tama? Kaya, hindi mo may sinabi si Pablo, yung hindrance paglapit kay Kristo sino, yung mga mananampalataya din, na hindi nag-grow sa faith. Kasi, nandun lang sila, nakabalandra lang sa krus. Ayaw lumakad papunta doon sa ano yung water? Ano yung water? Word of God. Pag nag-aaral ko ang Biblia, makikita mo yung sarili mo. Kasi mirror yung Word of God.
Una mo makikilala yung sarili mo, hindi ibang tao, yung ikaw. Pag nakita mo yung itsura mo sa salamin, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Maganda kayo makikita mo, lalo na pagising mo sa umaga. Ha? Anong gagawin mo? Sir, ay hindi ka man lalabas sa bahay na hindi ka man lang nagsalamin. Ano? Di ba? Eh, may ganun. May ganun yun. Di ba? Pagkatapos, hugasan mo yung katawan. Kasi yun ang panlinis. Una mo nasa isipan. Yung salita ng Diyos. At yun ang magbibigay sa iyo ng knowledge upang mag-service. Ano yung service? Maglingkod sa Diyos. Kasi may gagawin dito. Sa loob. Nakuha po niyo? Kaya kailangan yung pag-aaral ng salita ng Diyos para maka-function ka as priest. Eh di, kung wala kang pakialam dito, wala ka doon, nasa labas ka. Wala kang part. You are dead and you are in darkness. So, pagpasok yun. So, yung mga priest, naglilingkod. Okay. Ito yung most holy, the holiest place, nandun ng Diyos. Sa labas, nandun yung service. Nandun yung to dress it and to keep it. Cultivate, i-minister, at ingatan ito. Para i-minister mo yan sa mga taong nandito. Yun ang pinakitang program ng Diyos kay Moses. Now, yun ang original. Itong Diyos, the most holy, naglagay ng garden, ng holy place, naglagay ng Adam at Eve to keep it and to dress it as priest. Tama? And the outer court, ibig sabihin, kung merong priest, sino ang minister nila? Outside. Outside. Sino yung nasa outside? O di mga tao na yan. Sa labas. Ibig sabihin, yung Genesis 1, balikan mo, na unang na-create ng Diyos yung maraming tao. Mama niyo? Kaya, ngayon, manood, i-research nyo yung mga archaeological findings ng mga archaeologists, especially sa ancient period. Kasi yung place na ito, sa geographical location na description ng Bible, at kahit ngayon, makita nyo, prominent yung 4 rivers na Gihon, doon sa Havilah, yung Euphrates, ano pa isa? Tignan nyo, Genesis, kasangkap na naliyan, kabila ng Euphrates yun eh. Genesis 2, verse, tignan yung 10 muna, 10. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into 4 heads. Okay. So ito yung Eden, naglagay ng irrigation ng Diyos para magkaroon ng tubig sa garden. Tama ba? And a river went out of Eden to water the garden. So yung tubig galing dito. Tama? And from this, it was parted and became into merong geographical mark. 4 heads, which talks about 4 rivers. Una, ito. Pison pala, Pison. Nasaan yung Pison? Basa. The name of the first is Pison, that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold. Gold. 12. And the gold of that land is good. There is bdellium and the onyx stone.
Anong lugar yung maraming gold? South. Sa ancient Near East region. Saudi Arabia. Tinignan nila sa satellite imaging yung 4 rivers na yan, yung Habila, Saudi Arabia. Eksakto. Tuloy pa. And the name of the second river is Gihon. The same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. Ethiopia, pero kinonect nila yan sa part ng lugar ng Iran. Sa part na yon, yung river ng Gihon. 14. And the name of the third river is Hiddekel. That is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. O, Euphrates River. Saan mo makita yung Euphrates River until now? Sa Babylon. Sa Iraq. Yung Mesopotamia, ibig sabihin, Mesopotamia. A land between 2 rivers. Ano yung dalawang river? On this side, yung river Euphrates. On this side, yung river Tigris. Then makita mo sa map, tsaka sa i-research mo yung Mesopotamia, makikita mo doon. And itong area na ito, tinawag siyang ano, ay i-google mo, Cradle of Civilization. Kasi marami silang nahukay dyan. Ang dami, mga structure, temple, yung mga artifacts, at saka merong technology. Meron sila doon sa I forget the name. Yung mga bato na malalaki, nagpatong-patong na bato, na kahit yung crane natin ngayon, hindi kayang buhatin yung bato na yun. At naka-arrange. At merong nakakat. Parang talagang magpipit yung mga bato. Panoorin yung kahit sa Netflix, yung Apocalypse, American Apocalypse, ang daming nahukay na evidence ng ancient civilization. Dahil sa Amazon lang area, nakita nila yung mga dating mga cities na nahukay talaga. Ang estimate nila, around 3 million people na nakatira doon. Ano na yun? Ang kanilang estimate, around 3,000, 4,000 years Meron na. pa dumating si Naila. O, yung mga ganon. So, ang daming mga, yung sa Aztec, yung sa Peru, yung mga Nazca lines, wala mo sa Bible yun. Pero lahat ng yun ay pertaining to their religious belief. At pansinin nyo, lahat ng temple sacrifice, ano ang kailangan nila? Mag-sacrifice ng blood. Sa Hindu, sa mga Aztecs, saan nila nakuha yung blood sacrifice? Ibig sabihin, dito, alam nila yung nangyayari dito ng mga taong nabiyan. Kasi mayroong sacrifices na nangyayari dito. Inumpisahan ng Diyos kay Adam, sinundan ni Adam, yun ang sinunod ni Abel, etc. So, nang ginawa ng Diyos sa Adam, that's the purpose of priesthood. O may mga tao na dito. Kaya, nung makita mo si Abel, nung umalis dito, yung takot na Abel, hindi sinabi ng Diyos sa kanya yun. Basahin niyo ulit, Genesis 4. Sa kanyang isip yun kasi, siyempre nakikita niya yung paligid nila at that time eh. Genesis 4, 4:13. Yeah. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Sino nagsabi ng karusa niya? Yung Lord ba o siya? Siya. Anong kinatatakutan niya? 14. Behold, that thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid. And I shall be a fugitive and a vagabond in the earth, and shall come to pass that every one that findeth me shall slay me. Oh, bakit yun ang sinabi ni Cain? Ba't yung kinatatakutan niya?
Sinabi ba ng Diyos sa kanya yun o sa sarili niya? Sa sarili niya yun eh. Sa sarili niyang observation at appreciation, natakot siya sa parusan, aalis siya doon. Alalabasin dia sa, mula dito, alalabasin siya. Paglabas niya dito, ang natatakot niya, merong papatay sa kanya. O sino papatay sa kanya? Tapos, ano nangyari? Paglabas niya, napunta doon sa place na tinawag na yun? North. Ano una nangyari sa kanya? Nakakita ng asawa. Nag-asawa. Tapos, nagtatag ng city. Pwede bang 2 tao lang yung city? O, may na-establish. Aliwanag ng Bible mo, di ba? So, mula sa umpisa, temple structure na talaga. Yung Diyos nasa spiritual realm, tapos namili siya ng gagawin niyang mga priests and kings para mag-ministeryo nasa labas ng mga tao. Kaya, nung kinreate sa Adam, special creation siya. Hindi sa kamukha ng creation ng Genesis 1. Kasi sa Genesis 1, sinabi lang na-create. Hindi naman sinabi kung paano na-create, di ba? Basta na-create siyang male and female. Pero pagdating kay Adam, male and female ba? Hindi ah. Si Adam lang. Saan na-create si Eve? Sa kanya. Sa thinking ka ng Hudyo, hindi lang ribs eh. Para hinati daw talaga si Adam. Hinati. Yung kabila, yung better half. Pag may kasama, may better half. Si Eve. Pero yung male and female na designation, naka-designate sa general population. Nakuha nyo? Meron kang general population at meron kang special creation ng mga tao for the purpose of priesthood. Tama? That is why, tingnan nyo. Di ba nagkaroon ng flood? At, okay lang kayo ha? So, Genesis 4, ano nangyari? Namatay si Abel, si Cain wala na. O sino yung napapalit kay Adam? Sino nagbigay? Genesis 5. Genesis 5. O, tinan yung 1. This is the book of generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Yung Adam, man. Generic name. What you call this? Common noun. Common noun yun. Hindi specific singular person. Tama? 2. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, Oh. in the day when they were created. Common noun. Adam, man. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Pag nag-male, female ka na, ano na yun? Proper, ano doon? Common noun, proper noun. Oh, lalaki, babae. Pero pag tao, pwedeng lalaki, pwedeng babae. Kaya yung Adam is man, tao. Pagdating sa 2, meron ng proper noun na male and female na. Kaya yung male and female, ang tawag ay ano? And called their male and female name ano? Adam. So tama yung observation natin, yung word Adam pwedeng general, walang designation kung ilan o sino siya, para sa tao siya. Tama? Pag nilagyan mo ng definite article na D, iba na yung proper name na yun. Specific person na yung D. Tama? Pero dito, general yan. Tao yan, hindi lang isa yan. Kamukha kanina sa Genesis 1, male and female. Tapos man, tama? Kayo. Verse 3. And Adam lived 130 years, and begot a son in his own likeness, after his image, and called his name Seth. O ito, context, understandably, yung specific
proper noun na yun ng Adam. Isa na yan. Nag-iisa na yan, si Adam na. Right? Kasi meron na siyang meron ng line of family eh. 4. And the days of Adam, after he had begotten Seth, were 800 years, and he begot sons and daughters. O, tingnan nyo ha. Yung sons and daughters pinanak niya, this period of 800 years. Nandiyan pa ba si Cain? Wala na si Cain niya, matagal lang wala si Cain. Nag-asawa at meron ng city. Kaya ang sabi niya, yung napangasawa ni Cain, yung mga anak ni Adam. Teka muna. Pero 800 years, nandun si Cain, nag-iisa. Saan galing yung takot niya, papatayin siya? Saan galing yun? Kung walang tao din sa nakikita niya. Ang Diyos sinabi, wala naman tao dyan. Sino papatay? At yung sinabi gano'n, ay kung sino papatay sa'yo, mapaghihiganti lang 7 times. Nilagay siya ng marka, walang papatay sa'yo habang metal. Di ba? Common sense pag binasa mo. So dito, 5. And all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Namatay sa 930, pero noong 800 years siya, marami siya naging anak. Tama? Within the garden pa yan. Patuloy natin. 6. And Seth lived 105 years, and begot Enos. Binanggit sa 7. And Seth lived after he begot Enos 807 years, and begot sons and daughters. Ayan, dumadami na sila. 8. And all the days of Seth were 912 years, and he died. Sige, tuloy-tuloy. And Enos lived 90 years, and begot Cainan. Tuloy. And Enos lived after he begot Cainan 815 years, and begot sons and daughters. Okay. And all the days of Enos were 905 years, and he died. And Cainan lived 70 years, and begot Mahalalel. And Cainan lived after he begot Mahalalel. Sorry. Balik tayo sa 4. Sa 4 tayo. 4 verse 25 pala, 25. Lumukso ako. I-analyze po yung pagkasabi ng Bible sa Genesis 4:25. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God said, she hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. Pagkabasa mo, nag-appoint ang Diyos ng another seed. Sino? Bakit? Kasi nawala na si Abel, pinatay, si Cain lumayas na. O sino yung susunod sa line ng priesthood ni Adam? In-appoint ng Diyos itong susunod na anak na si Seth. To continue yung priesthood niya. Tuloy, kaya 26, doon ka na sa 5. Sa Genesis 5, yung last verse, doon na tayo. Pagkasabi sa last verse ng Genesis 5:32 na tayo, 32. And Noah was 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. The last name do sa line ni Seth before the flood, sino? No. Si Noah. Okay. Papasok tayo sa 6:1. Ano sabi ng 6:1? And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. Alright. Ayun, dumami na yung mga babae. Pero pansinin nyo, sa 2. That the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives, and of all which they chose. Ito yung debate kasi. Sino ba yung sons of God sa context mula sa chapter 4? Kasi isinisingit ng iba yung mga yung mga fallen angels. Nephilim, nagsipag-asawa ng tao, kaya nagkanahan ng giants. Wala sa context. Ang context, yung line ni Adam, family line as priesthood, kaya nag-appoint ng Diyos ng isa na wala isa. Bakit sons of God ang tawag? Ha? Sila po yung sinunlan ni Adam. Bakit sons of God? Kasi galing sila kanino? Kay Adam. Ano bang tawag kay Adam? Luke 3:38 mo.
Sa Adam, tingnan mo. Anong tawag kay Adam? Adam, anong tawag sa kanya? Son of God. 38. Ang sini mabuti pagkasulat, Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. di Son of God. nung time nang si Adam ay nilagay sa Garden of Eden, siya lang yung the son of God. Sino? Si Adam. Marami ng tao, pero isa lang ang tinawag na the Son of God. Yung the man. The man. Yung kinreate sa dust, etc. And the man Became. planted sa Garden of Eden. The Son of God. Naturally, yung descendants niya, anong tawag sa kanila? Sons of God. Tingnan mo yung John 1:12. Kanino ito? Doon sa last Adam. Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ sa rin yung D? Ayan ang capital S. The Son of, ano? God. Tama? O yung mga believers. 12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. Yung believer ni Kristo, ang tawag ay ganon din. Sons. Okay. Ganon din. Sons of God. Bakit? Kasi sa yung line ng priests and kings. Special line. Special generation. Ano bang issue doon sa Genesis 6? Bakit sila pinarusahan? Balikan nyo. Genesis chapter 6, verse 22. 2. That the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Ano ibig sabihin? Yung sons of God, sino yung sons of God? Yung line ni Adam. And daughters of men, plural. Galing dito. May problema ba yun? Yes. Tingnan mo Ezra 9:1. Ezra chapter 9 verse 1. Now when these things were done, the princess came to me, saying, The people of Israel and the priests and the Levites have not separated themselves from the people of the lands, doing according to their abominations, even of the Canaanites and the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites. Ito yung outside of the land. Ano ang ginawa nila? Bakit nagalit ang Diyos yung sinasabi abomination? 2. For they have taken off their daughters for themselves and for their sons, so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands. Ye, the hand of princes and rulers, hath been chief in this trespass. Ano ang tawag sa priestly generation or line? Ayun o. Holy seed. Anong ginawa nila? Mingle. Mingle themselves with the people of those lands. Yun na nangyari doon sa flood. Wala. Inunang ginawa ni Cain. Tama? Bakit nagkaganon ng isip na may mga giant, ano ba si Wala bang giants ngayon? Punta ka sa Saudi. Ha? After the flood, may giants pa. Sabi nila, yun daw mga angels, nagsipag-asawa ng tao, kaya nagkaroon ng mga giants. Tapos, nilubog ng Diyos yung kinarusahan lahat. After the flood, nando si Goliath, yung kapatid niya mga giants. Gaano katataas? Mga 8-9 footer. Wala bang taong ganyan kalalaki ngayon? Si Shaq O'Neal, gaano katangkad? Pag pumunta si Shaq O'Neal dito, ano itsura mo? Di ba? Yao Ming.
Sige. Gano'n ka tagal siya? Robert Wadlow. Di ba? Tapos ang lalaki ka pa. Gano'n lang itsura mo. Tama? Kasi yung isip ng tao, gumagawa ng mga parang cartoons na kung ano nung imagination. Hindi sinusundan yung talata ng Bible. Hindi naman golem, no? Yeah. Sa papasning golem. Bakit umabot ng mga 900 years, 800 years ang buhay, tapos ngayon 100 years pa lang. Science siguro. Hindi, merong niyan. Merong doctrinal truth yan. In the Old Testament, ang pinaka-maximum talaga ng buhay na natin. Bakit? Walang eternal life. Ang number na eternity is dapat 1,000. After the Old Covenant, pumasok ang New Covenant, endless life. With Christ. Ngawa nyo? Yun na ini-emphasize doon. Tama? What is... Anong hanapin mo sa ganong haba ng taon? Gusto mo buhay ng 900 years? Hindi ka rin binayar ng gobyerno sa'yo. 9 na rin. Ano lang yun? Parang figures of It could be during those days, literal yun. Pero ang ine-emphasize doon ng Diyos, during the Old Covenant, wala talaga eternal life. Kasi yung number niya, hindi umabot ng 1,000. Hindi naman siguro connected sa lifestyle. Pwede. Kasi ngayon more on chemical. So, Dependent tayo sa chemical. Ano pa? Question? Yung ano, May sinasabi po sa Acts 17:26 yung Yeah. sinabi ni Paul, di ba? Yung, Sige. parang tinutungan niya doon kay sa one blood, nagmula yung lahat ng mga bansa eh. Tama. Acts 17:26. Tama. Mabuti na buksan mo yan. Acts 17:26. Tama. Yun. Iyan. Acts 17:26. Basa. And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all of the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. All nations, mga tao na yun. Galing lahat sa Diyos. Tapos, 27. That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us. 28. For in him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. Yung mga Gentiles, lahat ng tao, offspring ng Diyos. Kasi, lahat ng tao created by God sa Genesis 1. Mga Gentiles yun. Galing lahat sa Diyos. Offspring of God. Tama? Kaya lang, namili ang Diyos ng special person para mag-act as mediator between them and between God. Kasi walang makaka-approach sa Diyos sa spiritual realm. Dapat mayroong mamamagitan between man and God, yung priest. Kaya yung priest, covenant relationship ng Diyos sa priest yun. Siya yung magsasabi sa priest kung anong mensahe, yung priest magsasabi sa mga tao. Yun namang priest, yung mga tao, ilalapit niya sila sa Diyos. That time. Kaya nga, di ba, yung temple mayroong pagitan? The holy place, the most holy, isa lang ang pwede pumasok dyan. Tama? Nung pagdating ni Jesus Christ, ano nangyari dito? Nung natapos ito? Di ba nawala yan? Di ba? anak, Nawala? Kaya, ito ngayon, accessible na. Tama? Hebrews 14 na yun. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, 15 and 16. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. That's the Christ. Right? Nung natapos sa sacrifice, ano nangyari? Nawala yung curtain, lumahad lang. Ano sabi sa 16?
Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Boldly. Wala nang hadlang. Yung throne of grace, nasaan? Nandun. Yung throne, the mercy seat of God, the throne room of God, wala nang hadlang. You can come boldly to the throne of grace. Hindi mo kailangan ng kung ikaw ay kay Kristo, hindi mo kailangan ng priest kasi ikaw na yung priest. Ang high priest mo si Jesus Christ. Tama natin? Hindi mo na rin kailangan magtayo ng magandang building. Well, for convenience okay yun, pero hindi yun ang temple. Sabi kasi diba, dyan nakatira ang Diyos. Ano dyan nakatira ang Diyos? Nakatira ang Diyos sa'yo. At ang accountability natin, sarili natin. Kasi ang mananagot dyan sa pagiging priest mo, ikaw. Kasi ikaw yung priest dito sa temple na ito eh. Nasa iyo yung Diyos eh. Tama? Kaya nandito lang tayo ngayon, nagpapalakasan, nag-i-equip para maging tama yung service mo sa Diyos. Hindi ka maging Cain. Inggit-inggit. Dapat Abel. Nakaka po nyo? So, having that understanding po, maliwanag na ngayon, masasagot mo na, saan galing asawa ni Cain? Sino na ang asawa niya? Bakit naging priest si Aida? Kaya maintindihan mo ngayon, in the beginning ito yun, pinakita ng Diyos kay Moses, ginawa niya, dumating yung true temple. Sino? John chapter 2, anong sabi ni Jesus Christ? John chapter 2. Ngayon maintindihan mo na itong kaliwanag. Anong sabi ng Panginoon? Nung, di ba, parang nagwala sa temple, yung directives. Anong sabi niya? John chapter 2, verse 16. 2:16. And said unto them that sowed doves, take these things hence, make not my father's house an house of merchandise. Ang tinutukoy yung physical temple, di ba? Tapos punta tayo sa 18. Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things? Oh, yung mga Hudyo, para mga dispensationalists, naghahanap ng sign. Literal lahat. Di ba kapareho ng utak nila? Sila, ganyan sila. Di ba? O, nasa si Jesus Christ, kung dumating na. O, nasa ng temple. Di ba? Ganun ang Hudyo. Nagtatanong din sila ng born again. Ay, born again. Ang inaano ng born again yan, sa physical of nipple. Ano ba yun? Akala ko ba wala na tayo sa old COVID? Oo. Dala ni Kristo, new covenant yun eh. Kaya hindi maintindihan ni Nicodemus eh. Ang isip ni Nicodemus, physical pa rin eh. Diba sabi ni Nicodemus, ano? Babalik ulit sa ng nanay ko? Kanina, master of Hudyo, pero hindi maintindihan. Ano sabi ng Panginoon sa 19? Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Anong temple ang tinutukoy niya? Tuloy. Then said the Jews, 40 and 6 years was this temple in building. Hindi mo rin maintindihan. Yung pa rin physical building. Next. Jerusalem. But he spake of the temple of his body. Aninong temple? Nasaan ang temple ngayon pagdating ni Kristo? Nasaan? Nasa lupa. Siya yung temple ng Diyos. Bakit? Yung Diyos nasa Kanya. Tama ba? Yung Diyos na katawang tao. So, siya na ngayon ang temple of God. Pattern yan ng believers. Nasa physical ka, pero if God is in you, just like this is the temple of God, your body, because God is dwelling in you. You are the temple of God. Kaya anong sabi? 22. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. Doon pa lang nila naunawaan nung nag-resurrect na
si Kristo. Na yung temple is the body. Pag sinabing temple, ano ba? Di ba? House of God. Tirahan ng Diyos, di ba? O, tingnan nyo. Sa John chapter 14, verse 1, 2, 3, tingnan nyo. John 14, verse 1, 2, and 3. Sige, isa-isayin natin. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Ulitin I natin. Father's house. Kaninong house? Father. Sa Father. The house of God. Tama? Anong nandun sa Father's house? Mansion. Ano yung mansion? Bodega ba yun? Ano yun? Bahay. Yung bahay, tirahan. Sa tahanan ng aking ama, maraming sining mansion. Doon sa mansion, sino nakatira? God. Father. Oh, context din ninyo ha. John 14. Sino ang titirahan ng Diyos? 23. That's not, bababa ka doon, di ka lalabas doon. Ang sabi ng 23. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and he will come unto him, and make our abode with him. Ano yung abode? Manila. Tahanan, tirahan. Sino yung titira? Sino yung titira? My Father will love him and we will come unto him. Sino yun? Those who keep and love His words. Tama? O sino yung mansion? Tinirahan ng Diyos. Sino? Yung believer. Believer ka ba? Kaya ang sabi niya dito sa Samaritan woman, John 4, tingnan niyo. John chapter 4. In John chapter 4, di ba, umihigib ng tubig yung Samaritan woman, pero nung sinabi ng Diyos yung tungkol sa Sabi mo naman. tunay na tubig, anong sabi niya? John 4:13 and 14. Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Ano daw? Direct ito ah. Illustration lang natin. Ito yung tao. Tama? Stick to it. Ano sabi niya? Kung iinom daw siya ng water, tatagapin ng water, ano mangyayari? Hindi na siya mauuhaw at yung water na ibibigay niya ay magiging ano? Shall be a what? Ano yung springing? Sa Tagalog na basahin mo? Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Oo, yung palang tumanggap ng tubig ng Panginoon para sa maging spring. Spring ba? Ayun o. Alam niyo ba yung spring? Pag sinabi spring, ano yung sabihin? Source. Humihinto ba yung paglabas ng tubig sa spring? Hindi. Ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay totoong mananampalataya, nasa yung spring and ikaw ang well of water. Anong mangyayari pag umaapaw yan? Humihinto ba yung pagbukal ng tubig sa'yo? Humihinto? Hindi, di ba? Ano mangyayari? Lalabas, hindi. Lalabas. Eh, kung hindi lumalabas, mapupunta pa. Kasi maraming tubig, di ba? Correct? Illustration lang yan. Kaya kung totoo kang mananampalataya, Palapit lang dyan. yung totoong mananampalataya,
hindi ka mapipigilan Ako yung tinutuloy. maglabas ng water of life. Kasi buhay yun. Kukwento mo, sasabihin mo sa mga tao yung tinanggap mong water of life. Kasi ikaw yung temple eh. At sinabi niya, sa'yo magmumula yung water na yun. Tama? At springing. Hindi hinto yun. Eh kung hindi ka naglalabas ng tubig, eh di, anong mangyayari sa hindi? Hindi ko umiihi. Kasi hindi magkakidney ka. Joke lang. Hindi mo mapipigilan na ikomento. I-connect natin sa temple sa Revelation. Tingin 22:1. Revelation 22:1. Kaya kasarap kong maintindihan yan. And Yeah. he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Di ba ito yung temple ito? 21. Ay yung city of God. Sige, ito yung context. 21:1, 2, and 3. Yeah. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Nanay C. Bakit wala nang C? Sige, tingnan mo na. Kung ito ay material, literal na mawala yung planet Earth, doon sa bagong planet Earth, wala nang sea. Hindi wala nang pagkain isda. Ganun ba? Eh, paano yung prophecy doon sa Ezekiel na yung tubig at yung isda ay makakareceive ng healing? Di ba? So, hindi magpipit. Hindi ito literal na heaven, earth, at sea. Yung pag sinabing no more sea, ano ba yung context ng sea ng Revelation? Sino yung prominent na nasa sea sa Revelation? Revelation 13:1. Ganun po yung pag-aaral. Hihintay mo yung context. Ano sabi? And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, and having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of Di blasphemy. ba ito yung kalaban, the dragon, the devil? Eh, nung pinatay na yan, identity niya is what? Sea. The enemies of the sea. Yung enemies ng sea, yun yung Gentiles sa kalaban ng Israel dati. Babylon, etc. Wala nang kalaban. Pagdating ng New Heaven and New Earth, wala nang enemies. Wala nang Satan, wala nang dragon, wala nang Leviathan. Balik mo ulit, Revelation 21:1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Ito yung time natin. New Heaven and New Earth na. 2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Sino yung city? Believers, mga tao yung city. You are city shining in light, ang sabi ng Panginoon. Yung New Jerusalem, di ba sinabi ni Paul, yung Jerusalem from above? Sa Galatians 4, kanina, yun ang mother natin, sabi niya. At sabi, bride siya, di ba? Sino yung spouse? Sino yung bride? Sa Acts, makita mo lahat ng believers ay spouse to Christ. Hinihintay nilang pagdating ng husband. Tama? O dumating yung time, kailan nangyari? 70 AD na settle lahat. Kaya ano nangyari? 3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Ito ba natupad na? Yes. Yes. O, yung susunod, tingnan mo yung 4. Hindi, sige, ibaba mo na. Tuloy, taas mo na. O, yung throne, sabi niya, sige, 5, 6. O, describe lahat niya, sige, hanggang 19. Ayan. Yan lahat ng lahat ng description ng materials ng city, di ba precious stones? Literal ba yan? Sino yung stones? Jesus.
Ha? Believers. 1 Peter 2:3. 1 Peter 2:3. 1 Peter 2:4. To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and That's precious. Christ. Pero 5. Ye also, Also. as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Sino Christ. yung ye na kausap? Sino? Yung kaharap niya. Sila, yung mga believers, yes. O tayo, nakikita tayo ngayon kasi partaker tayo, di ba? Ye also as what? And what kind of house? Hindi physical. Spiritual house. Kaya ang appreciation sa atin being part of the temple are stones at precious stones. Balikan mo, Revelation 21, yung kanina. Yung construction materials. Ayan. Basa. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third is chalcedony, the fourth an emerald. Ayaw yan. In the sight of God, we are a precious stones. Tuloy. The fifth, sardonyx, the sixth, sardius, the seventh, chrysolite, the eighth, beryl, the ninth, a topaz, the tenth, chrysoprasus, the 11th, a jacinth, the 12th, an amethyst. 12 gates. The entrance. Tuloy. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was one of one pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Sino yung 22? And I saw no temple therein. Walang physical temple. Eh, sino yung temple? For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Eh, nasan ba yung Lord at yung Lamb? Nasaan ba? Saan ba nakatira? Saan nakatira? Sa believers. Tama nyo? Kaya, pag sabi ng 22:1, describe yung And he should temple niya. a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Sino naglalabas ng water of life? Sino? Yung temple. Kasi doon sa temple nandun yung throne of God and of the Lamb. Saan nakatira yung God at yung Lamb, yung Father and Lamb? Saan nakatira? Anong sabi kanina sa John 14:23? Ano sabi kanina? Basahin mo. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Saan nakatira yung Father at yung Lamb? Doon sa mga believers. Nasaan yung throne of God and of the Lamb? Tama? Saan lumalabas yung water of life? Di ba John 4? In Him shall be a well and spring of water of life. Maglalabas yan. Kasi nandito yung God sa kanya. Kaya yung ilalabas mo, water of life. Ako niya, yun ang turo ng Bible. Building kung physical yan. Kailangan mo bang umanib sa isang relihiyong kami lamang maliligtas? Kami ang tunay na iglesia ng Diyos. Umanib kayo at pumasok sa amin. Kailangan mo ba yun? Ikaw mismo yung tahanan ng Diyos eh. Tama niyo? Ano ang comfort natin dito? Ang comfort natin, kahit ano pa ang nangyayari sa buhay mo, kahit nasaan ka, ikaw ang temple of God at pwede mong ilabas yung katotohanan ng Diyos. Acceptable naman yung katawan natin, hindi perfecto. Ang perfect, yung ilalabas mo galing sa Diyos, sa salita. Yung ating flesh, nakita natin sa Gospel of Christ yan, di ba?
Kaya problema talaga yung flesh. But the main thing is, habang nabubuhay ka, ikaw ang temple ng Diyos, at mula sa iyo, magmumula yung salita ng Diyos. Tama? Kaya yung ating accountability, hindi sa isa't isa. Ang accountability mo sa iyong sarili, doon sa Diyos na nasa iyo. Kung paano pine-perform yung pagiging priest and king mo. Sa Revelation 1:6. Lahat tayo may dinadaan ng mga alalahanin, mga problema, di ba? Ano man ang maging consequence yan, whatever it is, hindi nawawala, ikaw pa rin ang temple of God. Ano sabi ng 1:6? And hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Kings and priests, to keep it and to dress it, to minister and worship and protect the pureness, the holiness of this function sa iyo. Anong gagawin mo para matrabaho mo at makip yan? Daan ka sa water. Tubig. Words of God. Yun ang service. Equipping. Perfection. Para makapag-minister ka, para ma-keep mo, ma-protect mo yung wrong teaching, yung wrong belief. Makita mo, mali yan. Ito totoo. That's why we need to study yung scriptures. Kung magiging seryoso ko talaga sa kalagayan mo sa Diyos, ito yun. Hindi yung gano'n. Kasi pausok. Sige. Para sa mga choreograph. Wala. What? Human shit. Energy. Parang networking yun eh. Ang totoo dito, pag nahiwa-hiwalay na tayo, yun ay totoo. Hindi yung performance. Yung personal duty mo na as king and priest, wherever you go, you are representing God. Ay, anong ginagawa mo, nire-represent mo na yung Diyos. Kasi nasa iyo. Tama po? Kaya, privilege mo ito. Sa dinami-dami ng tao, ikaw yung napili na maging priest. Di ba privilege yun? Ikaw, at saka yung mga young people na bakit kayo mag-aasawa? Bakit? To build a priestly family, husband and wife, Adam and Eve, at yung mga anak. To serve God. To serve people and God as priest. Pag ganun ang mindset ng mag-asawa, good family. Bakit ka nagpaparami ng anak? To build a priestly family. To serve God. Walang hihigit yan. Amen. Tama? Yung rules, instruction, madali nang maintindihan yan. Pag nasa isip mo, you want to serve God. Kaya imamaster mo yung water. The Word of God. Diba? It's a liberating, belief. Kesa nakakulong ka sa isang relihiyon. Ang di ka sumunod, ikaw ay itiwala. Bawal yan. Susumbong ka ng iba, si ganito. Ang dati sa church, irirebuke ka! Masaya ka ba? Papahiya. Di ba? Masarap yung nakalaya sa gano'n. Yung thinking ng building na malaki, doon binubuhos lahat ng pera, thinking yun ng old covenant dito. Temple. Ang temple hindi na yun, ikaw na yung temple. Ang binibuild, ikaw. Hindi ikaw yung magbibuild ng temple. Ibibuild ka ng Diyos para ikaw ay maging effective na temple of God. Hindi ikaw yung kinukuha para mag-build ng temple building. Iba yung mga alipin mga tao sa gano'n.
This is a liberating truth. Okay? In fact, you don't need another mediator. Ikaw kasi priest ka na, king ka na eh. Ako, nag-minister lang din. This is my way of being king and priest, to dress it and to keep it. Minister. Kahit sa online, minister. Minister. I don't care kung tanggapin o hindi. Kasi Yes. ginawa ko yung job ko. Ang decision nasa inyo naman eh. Sa mga nanonood naman eh. It's either they will hate me or love me. Those who love me, thank you. Those who hate me, thank you. Thank you. Nakapag-minister ako, I'm performing my job as the priest. My calling. Kasi I am the temple of God. Naintindihan po? Question. Aralin niyo rin po, isipin niyo, aralin yung research niyo. Brother Ray, parang mali yan. Okay po, tingnan natin sa Bible. Okay yun. Kasi study naman to eh. Magkaiba talaga. Okay? Wala tanong? Maliwanag? Yes. Nandun na po tayo sa level nito. Wala tayo dito. Nandito na tayo. The ultimate reality of a temple, just like Jesus Christ, nang magkatawang tao, He is now the temple of God na nasa lupa. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Nung natapos yung kanyang sacrifice, the means of salvation, lahat kayo ng Magkaiba. mananampalataya, pareho rin. Ang temple of God yung body kasi yung Diyos nasa kanya. Pareho. Kaya pareho kang present sa dalawang mundo, heavenly at saka spiritual. Di ba nakita natin? Si Jesus Christ kasi yung Father. Siya yung preeminence in all things. Nasa langit siya, nasa langit ka na rin. Siya yung high priest and at the same time, king, ikaw high priest and king ka rin. Okay? Yan ang question. So, kung seryoso kayo dyan, gusto niyo lumago as a priest. And you would like to gain more knowledge para ma-perform mo yung iyong job as a priest. Okay? Yan yung sagot dun sa tanong ko. Nung Ikaw, Batangas. So, hindi ko paano mong sagot ng God. Yan ang yan tanong. pala yung magkaiba sila. Di ba sabi mo, parang mag-giving Genesis 1, Genesis 2. Sabi ko pa sa'yo, hindi, parang ano lang dyan. Pero ngayon, naintindihan ko. Kaya pag nakapanood kayo ng mga discoveries ng mga ancient artifacts, mga ancient civilization, mga temple in ancient, Kaya agad, Ano tama yun? lang na sagutin yung mga, I think may mga nagtatanong na bata out of curiosity, naniniwala ka ba sa evolution? Sabi ko, yes naman. evolution. It could be bunga siguro ng, Hindi, ang evolution, ang parang ano yan, evolution in the term na nagbabago yung kanyang image because of environment. yun nga, environment. Pero pareho rin yung kanyang creation. Creation pa rin. Kasi nung panahon na yun, like Homo habilis, capable silang umakyat ng tumakbo ng Malalaki. Siyempre, yun ang presence sa environment during Yes. that time. Unlike us, civilized na tayo. Malalakas. Ganun talaga. Dati kasi, pag merong tinuturo na ang thinking mo, si Adam ang unang tao, pag may sinabing may mga taong nakitang bago Adam, ano yan? Ano yung atheism na yan, di ba? Kaya ang marami, nilalabanan yung teacher sa school eh. Yung Neanderthal man, yung Java man, di ba? Medic na views. Mali, yung science, hindi natin kaaway yun. Actually, yan ang ebidensya natin. Yes, To support our evidence yan ng progress ng kingdom. Imagine ngayon, cellphone lang, kausap mo yung... Kung merong ganyan ng panahon ng ancient times, Diyos ka na sa kanila. Ngayon parang Diyos na tayo talaga. Knowledge is power. Yeah. Alang knowledge ng Panginoon. Yung history nung isang pindot yun, lalabas eh. Yung kausap mo, alam mo kung nasaan siya. Meron bang ganyan, no? Ba? Kung makikita nila tayo ngayon, ang tingin sa atin, mga Diyos na. Sa ating mga technology ngayon. Di ba? Chimpanzee. Yung CCTV na di ba? Yung mga camera. Live mapapanood mo kahit sa ibang bansa. O, di ba? Kaya ganyan ba, no? Wala. Kaya yung times natin, talagang ano ito, yung science, hindi natin kaaway.
kasangga natin yan kasi nandun ang facts. Okay? So therefore, it does not mean na evolution is atheism, hindi. According to kung ang thinking like kay Darwin, yung evolution, organism siya, maya-maya naging tadpole, maya-maya naging palaka, maya-maya naging isda, tapos yung isda nagkaroon ng paa, lumakad sa beach, tapos maya-maya naging unggoy, naging gorilla, naging tao. Mali yun. Accident yun. Kay Darwin yun. Original. Ang evolution, pwede mong sabihin evolution in term of environment. Kasi mag-adapt sa environment. Kapag yung mga tao sa Benguet, itsura nila, no? Yeah, yes. Iba yung kanilang build. Mas muscular sila eh. Ang bulto eh. Di ba? Depende nga sa Yung manok at baby, anong difference? Pareho may tuka, mag-iba yung tuka. Yung paa, anong difference? Pareho may paa, iba. Sa manok, pang kalaykay. Yung baby, pwede pang lamoy. May design according to environment. Ganun. Kaya may appreciation ng creation. Yung design pala. Hindi accident. Kung tama lang yung naisagot kay Darwin, no? Hindi siya magtuturo ng evolution na ganun. Eh mali eh. Kasi yung thinking na si A namang unang tao, walang ibang tao. Pero subukan kung basahin yung original. Okay? So wala pong question? Pinagyan na. Oh, yung parang mga tayo eh. Pag-iisip eh. Yes. Nawala yung access. Kaya di ba? Nagsara, nakasara. Wala makapasok. Nung dumating yung last man, yung second man from heaven, ano nangyari? Natanggal. Accessible na naman. Kaya throughout the Old Testament, wala namang nakakarating sa langit. Walang eternal life sa Old Covenant until Jesus Christ came. Paano Doon access. namatay dati? Look at. God knows them if they believe God. Alam ng Diyos. Kung sila yung naniniwala sa Diyos na yun, kasama sila sa resurrection. Pero ngayon, Na-resurrect na ba sila? yes. Sabi ni Job, kailan? Job 14 din. Job 14. Job chapter 14. 14 verse 13. Oh, that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time and remembered. Kailan? Until? Kailan yung wrath of God? Yeah. 17. Lahat ng nasa Old Testament, resurrected sila pagdating ng day of wrath, which is yung 78. Pero habang wala yun, ang sabi ni Job, nasa lupa. Job 19 pa, tinan nyo. Job 19. Kailan yun? Job 19 verse 25. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Sino yung Redeemer? Ang hinihintay ni Job is that he shall stand at the... Kailan yung latter day? Kailan yung last day? Pagdating nun, bababa saan? Sa land. Sino yun? Kailan nangyari yun? So, sa last days, ano yung last days? The first century until 70 AD, last days. So, 70 AD, bumaba yung Panginoon doon. Exacto, the Redeemer, that's Christ. Lahat po yan connected eh. Diba? Yung mga mangmang lang talaga nagsasabi ang final authority natin history. Walang alam yun. Ang authority natin, ang Bible,
internal evidence, pero ang maganda, meron tayong external evidence nangyari talaga sa history. Yun. Nakuha nyo? Ah. Maliwanag? Wala nang question? Sister, napakagabihin ka, okay lang. Ah, sige. 5:35. Wala kayo tanong? Naintindihan ba? Anong nakita natin? Meron namang mga tao before Adam? Sino yung kinatatakutan ni Cain nung lumabas sa garden? Sinabi ba ng Diyos, o sino papatay sa'yo? Meron pa tao to. Ano sinabi ng Diyos? Kinonfirm niya. Kawawa yung papatay sa'yo kasi 7-fold. Di ba? At pinoteksyon ng siya. Oh. Yan, yan. Yung ahas na nakausap ni Eva, Yeah. tao siya, di ba? I believe so. The serpent. Baka galing dito yung one of the... Kaya beast kasi, tao rin ang galing sa beast. Serpent, tao rin yun. Galing dito yun. Kaya, galing sa labas. Kaya, seed of the serpent. In Genesis 3:15. Dati daw Jack na. Wala naman sa Bible. Pero in Genesis 3:15. Yun daw ay shit ng devil. Depende kung ano yung devil na unawa mo. Ano sabi ng Genesis 3:15? And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sinong kausap dito? Sa 14. Yung serpent. So, 15. Magkalaban yung seed of the woman at saka yung seed of the serpent. O, tanong, sino yung seed of the woman? Sino yung seed of the serpent na maglalaban? Hindi tayo manghuhula. Hahanapin natin kung sino yung seed of the serpent. Matthew 23:33. Sino yun? Matthew 23:33. Serpents. Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? Sino yung tinawag na serpents dyan? Mga Hudyo, ano ang ginagawa ng mga Hudyo dyan? Verse 30, sige. And say, if we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Sila yung kalaban, sila yung pumapatay sa mga prophets. 30, sige pa. 33, sige. Ah. Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? Sila yun. Ano ginagawa? 34? Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify, and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city. Yung serpent sa Genesis 3, sila yun. Anong katibayan? Next verse. Ayan o. That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel into the blood of Zacharias, son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. From the beginning, isang serpent ang pinag-uusapan. Yung line ng pumatay at kalaban nung seed of the woman. Sino yung seed of the woman? The priestly family. The priestly family. Ganon din ito. The priestly family yan. Kahit yung mga prophets, apostles, at si Jesus Christ, pinatay nila. 1 Thessalonians 2:14, tino mo. Kaya sila yung seed of the serpent. For ye, brethren, became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. The Jews, anong ginawa nila? 15. Who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they please not God, and are contrary to all men. Ang masama,
mga religious people. Kamukha ni Cain. Religious siya. Eh, di sila yung sila. Lumabas sa garden, siya na yung kalaban nila. Kasi pinatay si Abel. Kaya pala, Religious siya. kaya pala ang serpent say, beauty, the Oo. most beautiful. Dinidescribe niya. Ganon din sila. Mga, Ganon din sila. they, after, Sila yun. Sumakay kay Kristo. beautiful. Ano pa bang kasamaan ang magagawa ng isang kalaban ng Diyos? Kundi ito. Kundi yan. Sabi na, anti-class daw ngayon si Elon Musk. Grabe. Tapos yun daw, AI daw, ano daw yun, mark of the devil daw ngayon. Para lang nung yung COVID, huwag ka lang magpapa. Paso paano nakapasok yung serpent niya sa garden of Eden? Ang nasa garden kasi merong trees. Merong trees of good and evil. Merong mga trees na nandun. Di ba nung kasala si Adam at si Eve, he hid among the trees. Di ba nung nakita nung nagkasala sila, hubat, anong ginawa? They hid among the trees. So yung trees in the Bible can be interpreted as humans. Mga tao. Ay ang failure ni Adam, hindi niya na-keep yun. Na-pollute sila. Kaya lang, may provision ng Diyos, yun ang unang sacrifice. Continue pa rin yun. Kanyang priesthood. Dahil merong sacrifice ng blood, yung lamb, which is a picture of the Lord Jesus Christ, the last Adam. Magkaiba ba, Pastor, si Cain at saka yung serpent dyan sa... Hindi, ang ibig sabihin ng serpent, identity yan ng kalaban. Doon. Then, Romans 16:20. Romans 16:20. Romans 16:20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Sino yung Satan? Enemies. Enemy. Body of enemies, opposition. Yung enemies niya na tinalo niya noon, si pagdating ni Christ. Nawala na lahat siya. Eh sa Satan, patay na yun. Huwag niya na iniisip. Wala na yan. Tagad ng patay. Patay na yan, Satan na yan, kung meron man. Wala. Wala. Ayun, nakuha natin ha. Pero aralin niyo po, mag-research kayo. I-research niyo sa, sa Google, sa YouTube. Daming source. Ang daming source. Okay? Okay, so kung wala, tayo ay Grabe. sa prayer. Very. Nasettle na ba? Ako nasettle. Ano, birthday pala tayo. Happy birthday! Ang tawag tayo na happy birthday! Happy birthday! Yes! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Tayo ka, sister. Tayo ka. Tayo ka. Pag-pray natin siya. Pag-pray natin siya at yung kanyang family at tayo ka. Sama-sama, panalangin natin, sister. Lord, thank you so much sa biyaya mo sa buhay namin. Pagpalain niyo po ang aming kapatid na may karawan, bigay niyo ng kalusugan, ng lahat ng kailangan nila sa kanyang family. Ikaw ang siyang magpalago sa kanilang Panginoon. Maraming salamat po sa pagkain nila para kami ay makatikim ng kanilang pasasalamat sa iyo. Maraming salamat po sa araw na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Maraming gusto mo mag-speech. Maraming salamat po sa mga viewers namin. That's not